Hello everyone, yung mga nagre-request na kung pwede daw makita yung video ng second time na panganganak ni Quincy ay eto na po. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya nanganganak. Mula nung first time niyang panganganak hanggang sa second time, madalas po talaga pag nanganganak si Quincy, ako yung nagpapaanak at ako po yung nagpuputol ng pusod, ako yung naglilinis kasi si Quincy ay hindi talaga siya marunong pa. At kapag nanganganak yan si Quincy, hindi po yan nanganganak doon sa nilalagay kong aanakan niya. Madalas makikita ko yan sa ilalim ng bed, sa ilalim ng mga upuan, at sa mga sulok-sulok. Kaya ang nangyayari yung kanyang paanakan or yung lugar na ginawa ko na maganda, hindi nagagamit or nagagamit man kapag lumabas na ang baby niya. Then, kapag po lumabas na yung kanyang puppy, tinitingnan niya ako, then pag nakita ko na siya, balik siya doon kung saan naiwan yung anak niya. Ako sinusundan ko, at yun nga, ako pa rin ang nagtatanggal ng mga balot, nililinisan ko, ako pa rin ang nagtatanggal ng pusod kasi hindi niya po tinatanggal ang pusod. Madalas din hindi ako ready kapag nanganganak si Quincy kasi minsan nagre-ready pa lang ako or nag-iisip pa lang ako ng mga bibilhin, pero kinabukasan bigla na lang siyang nanganganak or biglang hating gabi manganganak siya, kaya hindi ako naka-ready. Madalas wala akong guantes, kahit nadidiri ako hindi ko talaga kayang hindi hawakan or hindi talaga pwedeng hindi ko sila intindihin kasi mamamatay ang puppies kapag pinabayaan ko lang. Sabi ng vet, next week manganganak na siya, pero ayun nga, ang akala ko next week pa manganganak pero hindi pala. So Friday pa lang, ayan, nanganak na si Quincy at nanganak siya ng 11 a.m. hanggang 3 p.m. So, lahat ng puppies niya, inabangan ko talaga na lumabas at nilinisan ko. Hindi na rin ako nagpabili ng kung ano-anong guantes or ano kasi nga, okay naman, mas madaling hawakan kapag walang guantes parang mas okay sa akin. Nakakapitan ko ng maayos. Ayun. So, ayan, nililinis ko po yung mga puppies niya. At yung iba talagang kailangan mong tuyuin yung ilong dahil puno ng tubig. At yan, medyo masaya ako dahil ang sisigla nila gumagalaw. Hindi kagaya ng mga unang babies ni Quincy na hindi masyadong gumagalaw. Yan, nakadalawa na tayo. So, ihintayin ko pa po kasi nag-labor pa si Quincy. Meron pa siyang magiging anak, lalabas pa rin. So, hintayin natin. Habang naghihintay po ako, nililinis ko munang maigi. Kailangan tuyong-tuyo sila para hindi sila ginawin. At ito nga po si Quincy, nag-labor pa din, umiiri pa din siya, kaya hinihintay ko. At hinihintay niya rin na mailapag ko ang mga puppies niya. Kaso nga lang, natatakot akong ilapag, gawa nga po ng naaapakan niya. Ilang beses nang nangyari yun nung unang panganganak niya. Naapakan niya yung puppies, kaya ayun, namamatay sila. At ngayon nilagay ko siya dyan sa parang Tupperware, para hindi niya matapakan kasi kapag doon lang sa sahig baka matapakan niya. Pero gustong-gusto niya talagang makatabi. Then, ayan, pinipilit niyang kunin or minsan naman nagtatry siyang sumakay dyan sa Tupperware para makasama niya or makatabi niya yung mga puppies niya. Kaso hindi talaga pwede kasi matatapakan niya. Diyan po sa part na yan, nakikita ko kung gaano kamahal ni Quincy yung mga puppies niya. Ayan, hindi siya mapakali kasi nagli-labor po siya dyan. Tapos, hindi rin siya mapakali na hindi niya katabi yung mga puppies niya. Gustong-gusto niya talagang makasama or makatabi. Hindi ko kasi inilalagay. Then, nung aktong sasakyan niya yung Tupperware, ayan, sinaway ko siya. And then, hinayaan ko na muna na umiri-iri muna siya kasi natatakot talaga ako baka matapakan. And then hindi niya talaga tinitigilan, palagi niyang sinasakyan yung Tupperware. Ang ginawa ko, nilagay ko sa mesa yung mga puppies niya. Kaso,
Ayan, na-stress naman po yata si Quincy kaya ibinalik ko ulit dahil hindi siya mapakali. Gustong gusto talaga niyang makasama yung puppies niya sa higaan niya. Ayan no. Grabe. Mas okay pa po ang aso kaysa sa totoong tao. Then ayan, may lumabas na po ulit na isa. Ayan, pangatlo niya na po ito. So, titingnan pa natin, baka meron pa. Kapag umiirip-irip pa siya, ibig sabihin, meron pa po yan. Aabangan pa po ulit natin. Baby girl ulit. Babae ulit siya. Ay, lalaki pala to? Lalaki ko pala, kala ko girl ka. Mali ako din, baby ah. Yay! Ito yung second. Ilapit ko kay Quincy ito. Ito, dali, video. Yan, yung first baby ni Winchie. Ayan, natanggalon. Yan, tapos, ito yung second baby ni Winchie. Ang galing naman, may second baby na Winchie. Oh. Yehey. Paano? Kanina hindi kayo nagkakulo eh. Babae na naman. Yun, babae. Dalawa na ang babae. Hey. Hindi na lalaki. Oo. Sige lang. Oo na. Ganda natin dito. Ano bibili ko dito kay Crystal? Baka bayarin tayo ng mga nasira daw. Oh, di ba siya? Oh, babae ko. Pwede meron pa na? Kasi yung naman ako nakatagpo sa unan. Itiin niya yung tiyan niya sa unan. Parang. Baka naganda ng kulay nito. Kulay puti. Wala nga ilang pangalan na. Borsya. Borsya. Sino? Mag-isip ako. Pugasan kaya natin ha. Pwede ba itong pugasan? Bidang! Okay. Bidang! Bidang, iasa na ako. Bidang, bidang! Bidang! Sige, pangalanan mo na naman yung mga yan. Ang ganda-ganda nito ano. Bidang! Nag-iisa siyang puti. Grabe. Sino nakalahi dito? Bakit kulay puti? Ha, itim ka. Itim ka. Yay! Okay yan. Pwede na mo ganyan si. Dito. Ay, madami. Winchie! Your fourth baby. Galing nga. Oy. Oy. Ay, sus, dumidede. Oy. Oy. Ay, sus, dumidede. Nakita mo. Dumidede na. Ayan, baby, oh, naamoy yung bibig mo. Oh.